Kinabukasan, parang nasa heaven si Malu. Paulit-ulit na nag-replay sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Bawat maalala niya, may bagong wave ng kilig na dumadaloy sa kanya. Isang feeling na sobrang lakas. Halos nakakahilo. Buong araw, halos nakadikit na siya sa phone niya. Naghihintay, at ang puso niya ay parang laging lumulandag sa tuwing may notification. Si Samantha naman, na sa wakas ay magaling na, ay hindi maiwasang mapansin ang kakaibang saya ng best friend niya. Grabe ka, besh! Good mood na good mood tayo, ah. Puna ni Samantha habang nag-ayos sila ng gamit sa hotel room nila. Nagtutupi ito ng damit sa kama habang si Malu ay kunwari naglilinis ng makeup kit niya. Pero ang totoo ay sulyap ng sulyap ito sa phone. May nangyari bang maganda kagabi after the gig? Kwento ka naman dyan. Wala naman. Masaya lang ako kasi magaling ka na. Pwede na ulit tayo magchismisan at mag-food trip. Namiss kita, no? Iyon ang una niyang malaking kasinungalingan at mas madali itong lumabas sa bibig niya kaysa sa ine-expect niya. Hindi kailanman naglihiman sina Malu at Samantha. Ang friendship nila ay parang sacred space na binuo sa parang telepathic na pagkakaintindihan at pagiging totoo sa isa't isa. Pero ang sikretong ito, iba ang feeling. Para itong isang magandang bula na siya lang ang may hawak. Kung ibabahagi niya ito, baka pumutok lang. Bandang 3:00 ng hapon, sa wakas ay tumunog ang phone niya. Unknown number. Halos lumabas ang puso niya sa dibdib. Hello? Hello, Malu? It's Mohammed. Oh, Mohammed. Hi, you called. I told you I would. I was wondering if you're free tonight. I know it's sudden. I'd like to make up for my clumsy invitation and take you somewhere nice. No cup noodles, I promise. Tonight? I'd love that. Great. I'll pick you up from your hotel lobby at 8 p.m. Closed ang bar pag Monday so rest day ng banda kaya perfect. This time, hindi na siya gumawa ng excuse. May buong araw siya para maghanda at sisiguraduhin niyang busy o tulog na si Samantha sa oras ng pag-alis niya. Okay, see you at 8. Paglabas niya ng banyo, para siyang nagliliwanag. Uy, sino yon? Ang tagal mo sa banyo ah. Seryoso yung kausap mo ha. Si Kuya Romy. May pinapacheck lang na schedule for a private event next week. Tinatanong kung available tayo. Side hustle, sis. Okay. Good news yan. Nang gabing iyon, nagpaalam si Malu kay Samantha na pupunta siya sa hotel gym para sa isang late night workout. Ang totoo, palihim siyang aalis para makipagkita kay Muhammad. Nang makita niya itong nakatayo sa tabi ng BMW niya, suot ang isang magandang polo, napigil niya ang kanyang hininga. Mas lalo itong gumwapo sa labas ng madilim na lounge. Grabe. Sobrang gwapo naman neto. Kinikilig na nasabi sa sarili ni Malu habang papalapit siya kay Muhammad. You look breathtaking. Yun ang unang sinabi ni Muhammad paglapit niya dito. Ang mga mata ay puno ng taphat na paghanga. Habang tinititigan siya sa hiram niyang itim na bestida mula kay Samantha. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Oh, thank you. Isang simpleng move pero feeling niya, isa siyang Disney princess at si Muhammad naman ang kanyang Prince Charming.
Dinala siya ni Muhammad sa isang revolving restaurant sa taas ng isa sa pinakamatataas na building sa Abu Dhabi. Ang view mula sa itaas, grabe, spectacular. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay kumikinang na parang isang carpet ng mga bituin. Sa buong dinner, si Muhammad ay isang perfect gentleman. Hinila niya ang upuan para sa kanya at hinintay siyang makaupo bago siya umupo. Ang mga kilos niya ay magalang at may distansya, isang bagay na nagpapakita ng respeto. Habang kumakain sila, may narinig silang mahina at malambing na tunog mula sa labas. Ang call to prayer mula sa mga kalapit na mosque. Napatigil si Muhammad saglit at pumikit na parang may sinasabi sa isip. What was that? Muhammad opened his eyes, a serene look on his face. It was the Isha, the call for the evening prayer. It's a reminder for us to be grateful for our blessings, like this beautiful moment. Kinilig si Malu sa sinabi nito. Is it true that you pray 5 times a day? We are called to. It centers us. It's about our connection to Allah, but also our connection to our family. In our culture, family is everything. Disappointing them is one of the hardest things for a person to do. It is a matter of honor. Naramdaman ni Malo ang bigat sa boses nito, na parang may malalim itong pinagdadaanan. You seem to have a lot on your shoulders. Tonight, you are the only thing on my mind. Wala na namang masidlan si Malu ng kilig after niyang marinig ang sinabi na yun ni Muhammad. Ay! Para akong ice cream na natutunaw sa tingin niya. Grabe na to! Isa na lang isusuko ko na ang bataan ko sa taong eto. Pinilit na lamang niyang huminga ng malalim para mapakalma ang puso niyang para nang nagpapalpitate sa lakas ng kabog. I have to ask. The butterfly tattoo on your wrist. Tattoos are becoming more common here, but they are still a big statement. It must mean something very important to you. Natigilan si Malo. Ideya ni Samantha ang tattoo. Para tayong butterfly, sis! Naalala niyang sinabi ni Samantha. We start small, but one day we'll have wings. It's a reminder. It's a reminder to myself that it's okay to start small, as long as I never forget the dream of one day growing wings and learning to fly. Yeah. Tinitigan siya ni Muhammad na parang sobrang na-amaze. That's the most beautiful thing I've ever heard. Feeling ni Malu nahuhulog na talaga siya. Si Muhammad ay matalino, mabait at kung tumingin sa kanya ay parang wala ng ibang tao sa mundo. Sa loob ng ilang oras na yon habang nasa taas sila ng kumikinang na syudad, nakalimutan ni Malu na ang buong relasyon nila ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Nagsisimula na siyang mahulog dito in a way that felt dangerous and real at the same time. Ang kanilang unang date ay nasundan ng pangalawa at pangatlo. Sa bawat pagkakataon, gumagawa si Malu ng mas matalinong dahilan para kay Samantha. Isang gabi, sasabihin niyang sasama siya sa ibang mga kaibigang Pinay sa isang birthday party. Sa susunod naman, magpapaalam siyang kailangan niya ng me time at maglalakad-lakad lang sa mall. Instead of feeling guilty, feeling ni Malu ay nagiging super exciting ang kanyang buhay ngayon sa UAE. Nabubuhay siya sa dalawang magkaibang mundo. Isang katotohanan at isang kasinungalingan. Pero para sa kanya, ang mahalaga, masaya siya. Lalo na't araw-araw siyang tinetext ni Muhammad ng, "Good morning, my angel." Kahit pa nga kailangan niya itong basahin ng palihim sa banyo. Minsan, pinadalhan siya nito ng bulaklak at kinailangan niyang magpanggap na galing ito sa isang anonymous admirer. Isang hapon,
Nakita siya ni Samantha na nakangiti sa phone. Boyfriend mo, no? Tukso ni Samantha. Hindi Nakakatawa lang tong video na pinapanood ko. Pagsisinungaling niya at mabilis na isinara ang chat nila ni Muhammad. Yung guilt, parang mabilis na kirot lang. Pero yung kasunod na excitement, yung thrill na hindi siya nahuhuli, mas malakas ang tama. Isang hapon, mga 2 linggo na ang kanilang secret relationship, sinundo siya ni Muhammad para sa isang simpleng lakad. I want to take you to my favorite place in the city. Sabi nito habang nagdadrive sila. Ang paboritong lugar pala nito ay ang public beach sa kahabaan ng Corniche. Palubog na ang araw at naging kulay orange at pink ang buong langit. Naglakad sila sa buhangin magkahawak kamay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Malu ng totoong guilt. Paboritong lugar din ito ni Samantha. Pakiramdam niya ay nasa teritoryo siya ng kaibigan niya. Ano ka ba, Malu? Ngayon ka pa ba magi-guilty? Focus ka lang kay Muhammad. Focus. At saka isa pa, kung talagang parang magkapatid na ang turingan niyo ni Samantha, for sure, maiintindihan ka niya. Kaya kalimutan mo muna siya at i-enjoy mo lang ang, oh my God, napakagwapo talaga niya. At kung tumitig, nakakatunaw. You're quiet today. Is everything all right? Yes. Yeah, of course. I'm just enjoying the view. It's beautiful here. Humanap sila ng pwesto sa malalaking bato malapit sa tubig. Nawala sila sa kanilang sariling mundo. Tanging tunog lang ng alon ang naririnig. Hinawi ni Muhammad ang buhok na tumatabing sa mukha niya at hinayaan niyang manatili ang mga daliri niya sa pisngi ni Malu. I've never felt this way about anyone before, Malu. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh! Wala na. Maisusuko ko na talaga ang bataan pag ganito. Bahala na si Batman. Ipinikit na lamang ni Malu ang kanyang mga mata nang makitang papalapit na ang mga labi ni Muhammad sa kanyang mga labi. Ang puso niya halos kumawala na sa kanyang dibdib sa sobrang kilig at excitement. Ipinikit ni Malu ang kanyang mga mata. Ang puso niya'y kumakabog sa excitement. Ito na ang kanilang unang halik.